Napansin ni Rayan na hindi na tumitigas ang putotoy ni Claro. Dahil dito, hindi niya kayang makipag-eskrima sa mga babae. Inutusan na lang sila ni Claro ng magsalit-salitan na isubo ang kanyang putotoy. Claro, Honeybee Part 3. Ang kwentong ito mula sa Puting Ahas ay ayon sa nag-forward nito sa atin, ito ay isinalaysay niya sa kanyang abogado. Pero mukhang hinaharang ng mga bangag, hindi natin alam. Ang mga pangalan ay hindi nila tunay na pangalan. Number 1 character, ang sumulat ng salaysay, ang kanyang pangalan ay si Ray Ann. Ang bugaw ay nagngangalang Buknoy pa rin. At ang kanilang nirereklamong cabinet secretary di umano na hindi tumitigas ang putotoy ay si Claro. At may mga nadagdag na character na si Liza at meron din isa pa, Clarissa, si Berto at ang pakikipag-tsurba-chuchu ay pinalitan natin ng iskrima. Alam nyo na, kapag nag-iskrima ka at sinuwerte ka, makakabuo ka ng undin. Katulad ni Lisa Tanas. Yan ang ating mga legend. At ang hindi tumatayo, ang tawag natin ay putotoy. Pero actually, hindi nakakatawa ang kwentong ito dahil ito ay kung mapapatunayan ang testimonya ni Ray Ann, ni Delilah, at ni siya pangalan niya? Maville, okay, ay kahindik-hindik talaga ang pangyayari sa ating bayan. Simulan na natin ang kwento. Mga kwento ni Maharlika. Si Ray Ann ay isang freelance talent na pinamamahalaan ni Buknoy. Si Buknoy ang naghahanap at kumukuha ng iba't ibang proyekto para kay Ray Ann. Gaya ng pagiging product model, event usher, at paglahok sa mga proyekto sa pelikula. Si Buknoy rin ang tumutulong kay Ray Ann upang makapasok sa industriya ng showbiz bilang artist ng Betamax. Sinabi ni Buknoy kay Ray Ann na sa pamamagitan nito ay mas malaki ang pagkakataon niyang matupad ang pangarap niyang maging ganap na artista sa pelikula. Sa buong panahon na si Ray Ann ay nasa pamamahala ni Buknoy, maraming modeling at promotional engagements ang naibigay sa kanya. Kabilang ang mga fashion show, car show, promotional events at iba't ibang okasyon kung saan nagsilbi si Ray Ann bilang event usherette. Noong bandang Nobyembre 2025, sinabi ni Buknoy kay Ray Ann na nabook siya bilang isa sa mga event usherette sa isang pribadong pagtitipon ng isang VIP client. Hindi sinabi ni Buknoy kay Ray Ann noong una ang pagkakakilanlan ng naturang kliyente. Ayon kay Buknoy, 3 oras lamang ang naturang trabaho at ang kabuang bayad ay tumataginting na 50,000 piso o 50,000 pesos na paghahatian nilang dalawa ng tigkalahati. Pumayag si Ray Ann sa alok na ito. Sinabi rin ni Buknoy na makakasama ni Ray Ann sa naturang trabaho si Liza na isa rin sa kanyang mga putatsing na talents. Bago ang naturang okasyon, nakapagtrabaho na rin si Ray Ann bilang event usher sa iba't ibang kliyenteng ipinasok ni Buknoy. Ang karaniwan niyang tungkulin ay salubungin ang mga panauhing, samahan sila sa kanilang mga upuan, tulungan sila sa kanilang mga pangangailangan, at makipagkwentuhan sa kanila habang ginaganap ang party o event. Tiniyak ni Buknoy kay Ray Ann na katulad lamang ito ng mga dati nilang trabaho bilang event usher at wala silang dapat ikabahala. Sinabi ni Buknoy nasasamahan niya sila sa lugar at manatili muna siya roon bago umalis upang matiyak na ligtas. Noong Nobyembre 2025, nagtungo si Ray Ann sa condominium sa Rockwell, sa Makati, kasama sina Buknoy at Clarissa. Ang pagtitipon ay gaganapin sa penthouse ng naturang gusali. Pagpasok nila sa loob ng unit,
napansin nila ang isang pagpasok nila, oh my, pagpasok nila sa isang, alright, just hang on a second. Okay, just hang on, darling. Pagpasok nila sa loob ng unit, napansin nila ang ang isang matangkad at mistisong lalaki na nakaupo sa isang malaking sofa. Nakilala ni Rayan na siya ay isang mataas na opisyal sa gabinete ng gobyerno ng bansa. Ito nga pala ang mukha ni Claro. Tahimik silang nilapitan ni Buknoy at binulugan sa kanila. Yan si Claro. Siya lang naman ang executive assistant director. Ay, hindi, mali pala. Ano pala yun? Sa isang storya pala yun. Siya lang naman ang isang mataas na nakapwesto sa bangag administrasyon. Siya ay si Claro. Si Claro ay isang mistiso na nagmukhang multo. Tatanggalin na natin ang mukha ni Claro dahil mainit. Yun ang mukha ni Claro, may role na kayo. Alright, tuloy natin ang kwento. Tahimik silang nilapitan ni Buknoy at ibinulong na ang lalaking iyon ang kanilang kliyente na kilala sa alias na Claro. Habang iniintay ang pagsisimula ng pagtitipon, naghanda sila para sa kanilang trabaho. Maya-maya ay dumating pa ang isang babae na noon lamang nakita ni Rayan. Nalaman ni Rayan na ibang manager ang humahawak sa kanya. Nagpakilala sila sa isa't isa, ngunit nakalimutan na ni Rayan ang pangalan niya. Makalipas ang ilang sandali, umalis na rin si Berto. Bakit biglang pumasok si Berto? Pagkatapos ng umalis, ay napansin ni Rayan na kakaunti na lamang ang mga taong naroon sa loob ng unit. Napansin niyang may dalawang lalaki na mukhang bodyguard ni Claro at mga yaya o kasambahay. Nakaramdam si Rayan ng kaba at pag-aalinlangan dahil iba ang sitwasyon kumpara sa mga dati niyang napuntahang events. Gayunman, ipinagpatuloy pa rin niya ang trabaho sapagkat wala naman silang naging masamang karanasan sa mga nauna nilang engagements na inayos ni Buknoy. Nagsimula ng ihain ang pagkain at mga inumin habang tumutugtog ang musika. Si Rayan, si Liza, ang isa pang babae, at si Claro lamang ang mga tao sa private party. Tinanong sila ni Claro kung ilang taon na sila. Ang sabi ni Claro ay, "How old are you, Liza? How old are you, Rayan?" Okay. Ayan, kinuha na tuloy ni Claro ang aking salamin. Alright. Ika. Tuloy natin. Habang sila ay kumakain at umiinom ng jalak, naging panatag na ang loob ni Rayan sa sitwasyon at nawala na ang agam-agam. Habang tumatagal ang kanilang pagkukwentuhan, kainan at pag-inom ng alak, sinabihan sila ni Claro na pwede silang sumayaw at wala namang ibang tao na makakakita. Tumayo ang mga babae at umindak-indak. Macarena. Alright, tumayo ang mga tao at tumayo ang mga babae. Habang tumatagal ang kanilang kwentuhan, kainan, pag-inom ng alak, sinabihan sila ni Clara na pwede silang sumayaw at wala namang ibang tao na makakakita. Tumayo silang mga babae at sumayaw sa dance music na tumutugtog. Makalipas ang ilang sandali ay napansin ni Rayan na paulit-ulit silang hinihikayat ni Claro na uminom pa ng alak. Hindi nila ito pinaghinlaan nung una sapagkat inakala nilang bahagi lamang ito ng karaniwang pakikitungo ng isang kliyente sa mga event usher sa kanyang inupahan na kababaihan. Habang nagpapatuloy ang event, biglang naglabas si Claro ng isang supot
na naglalaman ng puting pulbos o puting pulburon na kalaunan ay nalaman ni Rayan kay Claro na ito ay ang favorite ni Kuting at ni Bangag o Kuting at Bangag, pareho lang yon, na pulburon na sinisinghot. Inihanda niya ito o inihanda ni Claro sa ibabaw ng mesa at kanyang ginamit sa harap nila. Nagulat si Rayan sa kanyang mga nasaksihan sapagkat noon lamang siya nakakita ng pulburon at hindi niya inaasahan na may ganitong magaganap sa naturang event. Pagkaraan nito, sina Rayan, Liza, at isa pang babae ay kinulit ni Claro na gumamit din ng naturang ipinagbabawal na pulburon. Agad silang tumanggi. Wag po, Claro, hindi kami gumagamit niyan. Gayunman, nagpatuloy siya sa paghihikayat sa kanila. Makalipas ang ilang sandali, lumapit kay Claro ang ilan sa kanyang mga bodyguard na may dalang mga tali ng salapi. Kumuha si Claro ng tig-isang bungkus na may tatak na 100,000 piso at ipinagakong ibibigay iyon sa bawat isa sa kanila kapalit ng pagsunod sa kanyang kagustuhan na gumamit ng pulburon. Tumanggi si Rayan, gayon din si Clarissa. Yung kasama nilang babae ay tinanggap yung inaalok na pera at sinaluhan si Claro sa pagsinghot ng pulburon. Natawa sina Rayan at Liza dahil panay ang ubo ng babae sa paggamit ng pulburon. Makalipas ang ilang minuto, inutusan sila ni Claro na halikan at hawakan sa masiselang parte noong kasama nilang girlalo. Noong una ay nag-aatubili si Rayan at ayaw niyang gawin ang kanyang pinag-uutos o ang pinag-uutos ni Claro. Nang mapansin ni Claro na nag-aalinlangan si Rayan at Liza, nag-alok na naman siya ng salapi upang sila ay sumunod. Tinanggap ni na Rayan at Clarissa ang pera ni Claro at pumayag sa kanyang request. Hinalikan ni Rayan si Liza sa pisngi. Naghalikan sila sa pisngi. Andito pala sila, iba na pala yung character nila. Iba na pala. Hinalikan ni Rayan si Lisa sa pisngi at sinabi habang yung kasama nilang babae ay hinahaplos ang katawan ni Clarissa. Sa kautusan ni Claro, nagubad na sila ng kanilang kasuotan. Gayon din ang ginawa ni Claro habang pinapanood niya silang tatlong kababaihan. Panay pa rin ang pagsinghot ni Claro ng pulburon at pinasisinghot niya ang kasabay nilang babae ng pulburon gamit ang maliit na kutsarita. Kinukutsara ba yun? Pinanood sila ni Claro habang silang mga babae ay nagyayakapan at nagkikiskisan. At binibigyan sila ng salapi tuwing sinusunod nila ang kanyang kahilingan. Panay rin ang paglabas niya ng pulburon para sa kanya at sa babaeng kasama nila. Dumating ang puntong tumabi sa kanila si Claro at nag-offer na naman ng pera para pumayag silang makipag-iskrima sa kanya. Pumayag makipag-iskrima ang kasama nilang babae at dali-daling nakipagkiskisan kay Claro habang hinahawakan ang kanyang putotoy. Para sumang-ayon sina Rayan at Clarissa, binigyan sila ni Claro ng tig-isang bungkus ng salapi na nagkakahalagang 100,000 piso. Hindi na tumanggi sina Rayan at Clarissa dahil sa napakalaking perang inabot sa kanila ni Claro. Unang nakipag-iskrima yung kasama nilang babae kay Claro. Napansin ni Rayan na hindi na tumitigas ang putotoy ni Claro. Dahil dito, hindi niya kayang makipag-iskrima sa mga babae. Inutusan na lang sila ni Claro ng magsalit-salitan na isubo ang kanyang putotoy. Yaks! Upang sila ay tumugon sa kanyang maraming kahilingan, panay ang abot ni Claro sa kanila ng pera. Mahigit 1 oras na nagpalit-palit silang mga kababaihan sa paghalik at pagsubo sa putotoy ni Claro, ngunit hindi siya agarang makarating
sa tuktok ng paraiso. Napagod na silang mga babae at tumigil na sa kanilang pagserbisyo kay Claro noong mukhang nakatapos na rin siya. Mukha lang daw. Mahigit 5 oras silang naroon sa penthouse unit ni Claro. Nakatulog si Rayan sa pagod. Inabutan siya ni Claro ng karagdagang 50,000 piso bago ito umalis kasama ang kanyang bodyguards. Habang pauwi ay pinag-usapan ni na Rayan at Liza kung dapat ba nilang isiwalat ang mga nangyari at kung kanino sila maaaring humingi ng payo. Gayunman, dahil sa kanilang takot at sa paniniwalang makapangyarihan at maimpluwensya si Claro, nagpasya muna silang umuwi sa kanilang tirahan at manahimik tungkol sa nangyari. Pagdating ni Rayan sa bahay, ay sinubukan niyang magpahinga. Gayunman, nang siya ay nagising, ay lalo siyang nakaramdam ng takot at pagkabalisa. Masakit pa rin ang kanyang buong katawan. Tinawagan ni Rayan si Clarissa upang alamin kung ano ang kanyang mga naalala tungkol sa mga nangyari. Pareho silang natakot dahil sa kanilang paniniwalang maaaring may kakayahan si Claro na saktan sila o ang kanilang mga pamilya kung magsasalita sila tungkol sa nangyari. Dahil sa matinding takot na pagkasunduan muna nilang huwag magsumbong at sikaping kalimutan ang nangyari noong gabing iyon. Nang mabilang ni Rayan ang perang natanggap niya mula sa naturang event, umabot ito sa humigit kumulang 300,000 piso. Napansin ko, halos lahat 350,000 yung mga ibinigay sa girl lalo ha. Napansin din ni Rayan na ang bawat bungkus ng salapi ay nagkakahalaga ng 100,000 piso. Matapos ang pangyayaring iyon ay hindi na ito ikinuwento ni Rayan kanino man. Dahil sa matinding takot, kahiyan at pangambang baka may mangyaring masama sa kanya o sa kanyang pamilya kung magsasalta siya. End of story. Mga kababayan, mga palangga, ang kwentong ito, ayon sa ating informante, ay ipinasa na rin sa kanilang mga abogado. Pero again, hindi natin alam kung totoo ba ang kwento kasi mukhang ayaw naman imbestigahan ng NBI. 'Di ba? Para malaman kung ano ang katotohanan sa mga honeybees.